Praise. Amen. Amen. Palakasan ng kaunti. Praise, praise. Praise God. Rinig po ako dyan sa likod. Yan. Praise God. Hallelujah. Wow. Okay. Sinong magsasabi sa oras na to na Jesus, nararapat ka sa papuri? Amen. Wow. Praise God. Tunay nga po, nakarapat dapat ang Panginoon sa papuri. Siya ay Panginoon, siya ay Hari. At kahit di man tayo maniwala, di man natin yung buong pusong paniwalaan, siya pa rin ay Panginoon. Hindi yun mababawasan. Sabi po sa Pilipos, lahat ng labi ay magsasabi na siya ay Panginoon, lahat ay tuhod ay luluhod sa kanyang pangalan. Actually, sabi po sa Pilipos chapter 2, lahat ay magpapasakop sa Panginoon, lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, at lahat ng nasa ilalim ng lupa. Jesus is Lord. Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Nung bagong Kristiyano po ako, part ako ng worship team at naniniwala ako na yung pagiging part ko ng worship team is malaking bagay. Sa totoo naman, malaking bagay. At isa sa part na ginagawa ko nun, I believe, ay i-usher or gabayan, tulungan yung tao na makalapit sa presensya ng Diyos. Pero ngayong nasa edad na ako, natutunan ko, nag-iisang usher natin sa presensya ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kasi, siya nga po yung daan, katotohanan at ang buhay. Yung daan papunta sa Diyos, hindi gawa sa konkreto. Ito'y gawa sa laman. Ito'y gawa sa dugo. Ito'y gawa sa katawan ng Panginoong Hesus. Sapagkat liban sa Kanya, walang makakalapit sa Diyos. Sabi po sa Hebreo, English po ito. Now, there have been many of those priests since that prevented them from continuing in office. Yung mga nauna raw na mga high priest, mga namatay na sila. Pang-ilan na ba? Yung ating Santo Papa ngayon, pang-ilan na? 100 na po yan. 100 sa po yan ngayon, yung Santo Papa ngayon. No? Pero ang Panginoong Hesus, siya pa rin hanggang ngayon. No? Hindi. Kasi nadaig na po ng Panginoong Hesus ang kamatayan. Such a high priest, which is Jesus Christ, meets our need. He is the one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens. Unlike the other high priests, he does not need to offer sacrifice day after day for his own sins and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once and for all when he offered himself. Namatay ang Panginoong Hesus ng minsanan at yon ay sapat na. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Grabe. He is our high priest. Jesus Christ is our high priest. Sa oras pong ito, naniniwala po ako na bawat isa po sa atin pumunta sa lugar na to na may pangangailangan. Meron po silang hinahanap. Nakatingin po sila sa Diyos at naniniwala po ako na Jesus Himself will usher us to the Father. Jesus Himself will usher us to the Father because wala makakalapit sa Ama kung hindi po siya hahayaan ng Diyos na lumapit. At lahat po ng lumalapit sa Panginoong Hesus, hindi niya tinataboy. Amen po ba? Kaya po, sa oras pong ito, ang hamon, buksan po natin ang ating puso, mag-expect tayo sa Panginoong Hesus at hanapin natin siya. Amen po ba? Maaari po ba tumayo ang bawat isa? Sa pagbabasa po natin ang ating salita na pag-aaralan sa umagang ito. Ito po yung matatagpuan sa aklat ng Efeso, chapter 6, verse 10. Aklat ng Efeso, chapter 6, verse 10. Amen po. Nakita na? Amen. Sa English, babasahin ko po. Sabi rito,
Finally, be strong in the Lord and in the might of His power. Finally, be strong in the Lord and in the might of His power. Sa Tagalog, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Amen. Aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus na aming dakila at pinakamataas na pari na siyang nagmiministeryo pa rin on our behalf, maging sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo. Dalangin po namin, o aming Diyos, na sa pag-aaral namin ng salita mo, pahintulutan mo, O Diyos, na walang anumang masayang. Kagaya po ng bigas, di po kami nagsasain ng bigas para may matapon lamang. Ngayon po, hindi po kami uupo at makikinig para may masayang lamang. Hindi po namin hangarin na ang makinabang ngayang kaaway sa halip. Ang nais namin makinabang, walang iba kundi ang lupa, ang matabang lupa na walang iba kundi ang aming puso. Nawa, O Diyos, itong iyong mga salita na mapapakinggan namin sa oras na ito ay maging buhay, maging kalakasan, maging katugunan sa aming mga pangangailangan. Maraming po salamat, aming Ama. Tanging sa iyo po lahat na papuri pagsamba in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Makakaupo po ng papalakpak sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Purihin ka po, Panginoon. Salamat, O Diyos, minsan pa sa pagkakataon na makapag-aral na yung salita. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tapos na nga po ang Pebrero at ngayon po ay Marso. Ito na po yung huling part ng first quarter ng 2026. So, papasok na po tayo sa Marso. Mainit na po. Mabuti malamig kagabi, pero papasok na po ang tag-init. Kaya po ang ating pag-aaralan sa buwan na ito ay March Up. No? Ito po ay patungkol sa pagiging handa. Ngayong linggo, paano nga ba maging isang tunay na lingkod ng Panginoon? Yan po ang ating pag-aaral ngayong linggo. At sa buong buwan naman po, it is all about edification. It is all about going out. It is all about pagiging handa at pagsunod sa Panginoon. So, March Up. Pag sinabi pong March Up, ibig sabihin po nito is to walk toward a place with determination. Pupunta ka sa isang lugar ng may mithiin. Kung ikaw ay nagma-march up at kasama ka sa isang platoon, ikaw ay magma-march up papunta sa gyera. May purpose ka. Meron kang dedication. And sometimes, meron kang pinanghuhugutan. It often implies to a direct, sometimes aggressive approach to a person or a location, such as marching up to someone to complain. Meron kang purpose, pupunta ka doon para may gawin ka. So ngayong Marso po, let us march up to do the will of God. Ngayong linggo po, let us march up on being a soldier of God in the last days. Amen? Sapagkat meron pong giyera. May ongoing war po. Tingnan natin yung mga picture natin. Wala pa pala yung slide natin. No, tingnan natin yung slide. Please. There is an ongoing war. So, diyan po sa picture, yan. So, familiar kayo, no? Ito pong Ukraine versus Russia war. I believe magtatatlong taon na po yan. Or 2 years. So, hanggang ngayon po, may giyera pa rin po sila. And doon na pabalita nung nakaraan, yung cartel leader killed by Mexican authorities using US intelligence. Ito daw yung makikipag-date lang. Yung pala may patong yung ulo. Tapos, parang kasama na nung kasintahan niya yung tinuro na yung location niya. Yan po yung cartel leader. For 30 years daw siya raw yung cartel leader, sabi. No? And, ito, this week lang to, yung US po, naglapag po ng bomba or nag-open war na po with Iran. And ang Iran, nag-respond by bombing naman yung mga US locations sa Middle East.
So meron sa Dubai, meron sa Iraq, meron sa Kuwait. Ayan. Kaya kung may mga kamag-anak po kayo doon, ayun po, sabihan po natin sila na mag-ingat. And this week lang din po, nagkaroon na rin po ng open war yung Afghanistan and Pakistan. Familiar kayo sa mga balita pong ito? No? Marami pong mga reels to. So there is a battle. There is an ongoing war actually. No? And ito po mga nabanggit kong war is war using guns, using bombs, maybe, wag naman sana, nuclear. No? But there is an ongoing war na hindi siya by flesh. It is not a war of guns and nuclear. We are waging war, not of the flesh, but of the spirit. But in the spirit. There is a battle for your soul. Sabihin mo sa katabi mo, there is a battle for your soul. There is a battle, there is a war. Meron pong nakikipag-agawan para sa kaluluwa mo, mga kabataan. May nakikipag-agawan para sa atensyon mo. Mga magulang, may nakikipag-agawan para sa kaluluwa ng mga anak nyo. May nakikipag-agawan para sa kaluluwa ninyo at ng mahal ninyo sa buhay. May nakikipag-battle para sa attention nyo at oras nyo. May nakikipag-battle para sa desire nyo at love nyo. At may nakikipag-battle para alipinin kayo o palayain kayo. Mga mahal ko kapatid, there is an ongoing war. At itong war na to, it is not something na kayang idaan sa checkpoint. Maglalagay dyan ng checkpoint, may iwasan na yung mga may dalang baril, etc. It is not something na kaya nating maiwasan by having ceasefire. Wala pong ceasefire sa spiritual world. Ito po ay laging nangyayari. Even sa moment na ito, meron pong war na nangyayari. War in your attention. Nasa ng isipan mo ngayon? Focus ka ba ngayon sa pinapakinggan mo? O lumalabas lang sa kabila? There is a war for the life of your loved ones. Gusto po ng kaawin ng Diyos na nakawin siya sa'yo. Sa John chapter 10 verse 10, naparito ang kaaway upang pumatay, magnakaw at mangwasak. Yun po yung kanilang trabaho. Hanggang ngayon, yan pa rin ang kanilang ginagawa. Ngunit naparito ang pastol upang mga tupa magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 8, Satan, the enemy, has set sights on your soul like a roaring lion. Si Satan daw po pala is kagaya ng leon o maatungal nag-aabang kung kailan ka lalapain, no? Kung kailan kang sasaktan. So there is an ongoing war. And mga mahal ko kapatid, sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, hindi po tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa libutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ibig sabihin po pala, ang may-ari po pala ng sistema ng politika, yung sistema ng financial, yung sistema ng ekonomiya, ang may-ari po niyan, kaaway. He is the God of this world, letter G. No? Jesus is Lord, pero sa panahon na ito, Satan is God of this world, letter G, na small letter G. Siya pa yung naghahari rito. Hanggang sa dumating yung panahon ng Panginoong Hesus ay tuparin niya yung pangako niya sa atin, siya magbalik muli at gagapiin niya si Satanas once and for all. Ikukulong siya actually for 1,000 years. At sa loob ng 1,000 years, maghahari ang Panginoong Hesus. No? Kaya po pala, mga mahal ko kapatid, merong injustices sa ating mundo. Merong mga unfairness sa ating panahon na namatay na yung tao, hindi pa nakakamit yung hustisya. Kasi ang naghahari pa rin po sa mundong ito, walang iba kundi si Taning. Siya po ang naghahari. No? Pero darating ang panahon, hindi pwedeng yung ginawa sa dilim, hindi mahayag sa liwanag. Ang Panginoong Hesus ay just God, makatarungang Diyos, at hindi niya pwedeng palampasin na walang kabayaran ang ginawang kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So there is an ongoing war. No? And
Tayo po, mga mahal ko kapatid, ay hindi sibilyan. We are citizen of the kingdom of God, but we are enlisted for the service by the commander. Hindi lang po tayo basta citizen, hindi lang po tayo ngayon basta kapwa. Tayo po ay soldier, army of God. Actually, ang tawag nga po sa Panginoong Yesus ay Lord of Hosts. Siya po ay Panginoon ng mga hukbo. No? He is the great commander. Sabi po yan sa 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, na we are enlisted to the service. Kaya ba natin makita dyan po? 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Endure hardships with us like a good soldier. Yan. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Sino po ang ating pinuno? Ang Panginoong Jesus. No, He is the one who enlisted us for the service. Siya po ang tumawag sa atin. Siya po ang nagtalaga sa atin. At sabi pa nga po, salita ng Panginoon sa Efeso chapter 2, verse 10, we are made for this. We are made for good works. Tayo po ay tinalaga sa paglilingkod. For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works. No? Good works which God has prepared in advance for us to do. Ibig sabihin po, hindi pa nililikha yung sanlibutan, ang purpose sa sayo ng Panginoon, maglingkod. Ang purpose sa sayo ng Panginoon ay to do the good works. Pag sinabi pong good works, dito po sa Bible, ito po yung gamitin mo yung mga kaloob na binigay sa iyo ng Panginoon. No, gamitin yung mga talents na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi lang po ito basta yung tutulungan mo yung matanda na tumawid sa kabilang kalsada o magbibigay ka ng alms. Pero ito po yung pinaka-calling sa iyo ng Panginoon. Gampanan mo yung purpose mo sa buhay mo. Yung po ibig sabihin ng to do good works. At ang purpose po sa atin ng Panginoon, bago pa man likhain ng sanlibutan, is to perform or to do the purpose of your life, which is maglingkod. Maglingkod. Ulitin ko, there is an ongoing war, and we are enlisted for service by the commander. May kailangan po tayong gawin. Amen po ba? I believe last year po, napag-usapan natin na we are living in the last days. Amen? Nasa last days na po tayo. At may sinasabi nga sila, doomsday clock. Anong oras na daw sa doomsday clock? 11:00 ng gabi. Parang 1 hour na lang mag-alas 12 na. Sabi nila yon, tinignan nila kung ano man mga statistics nila. Pero, kahit di tayo dun tumingin, sinasabi na nga nila Pablo, kung nung panahon nila, malapit na dumating ang Panginoon, higit na mas malapit ngayon. Sabi rin ni Pedro, hindi nakakalimot ang Panginoon, hindi siya mabagal sa kanyang mga pangako. Nakagaya ng iniisip ng ilan, sa halip, hinaantay niya, ninanais niya na ang lahat ay makakilala, magsisi sa kanilang kasalanan at kumilala sa Panginoong Hesus. Yun po pala yung dahilan kung bakit dinedelay ng Panginoon yung pagdating niya. Kasi hindi pa lahat nakakilala, hindi pa lahat nakapakinig ng salita ng Diyos. Pero, pagkahinog na po ang bunga, ito po'y kusang malalaglag. Pag overripe na ang bunga, ito'y kusang malalaglag. Pag puno na po ang takore, ito'y aapaw. Pag puno na ang saro, ito'y aapaw. Pag mainit na ang takore, ito'y kukulo. Ito'y aapaw. Darating ang takdang panahon, babalik na ang Panginoon. Kaya mga mahal ko kapatid, may kailangang gawin ang mga soldier of Christ. Amen po ba? Amen po ba? Let us march up. Let us march up. May tatlo po tayong kailangang gawin. Ang una po, be wise. Be wise. Maging matalino. Yan po una natin kailangang gawin. Maging matalino.
Sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, be very careful then on how you live. Maging maingat daw tayo kung paano tayo mamumuhay. Not as unwise, but as wise. Hindi kagaya ng mga mangmang, pero kagaya ng mga marunong. Make the most of every opportunity because the days are evil. Samantalahin mo lahat ng pagkakataon na makagawa ng mabuti. Ayun, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Ibig sabihin, mga mahal ko kapatid, kung pwede ka pang mag-share sa kapatid mo, kung kaya mo pang makapag-preach ng Word of God, kung kaya mo pa sa kanila makapag-share ng salita ng Diyos, kaya mo pa silang i-rebuke, gawin mo. Kasi darating ang time, hindi mo na kaya yung gawin. Hindi na siya pwedeng gawin. Halimbawa, pag napasa po yung Soji Bill, magkikita kami ni anong pangalan ba nun? Yung asawa ni Icy. Baka magkita kami na sa kulungan. Alvin. Yung Soji Bill, equality bill na yun. No? Hindi na po tayo pwede mang-rebuke. Hindi na po pwede mag-preach sa kalsada. Pasama na po ng pasama ang panahon. At totoo po ba nangyari? Nangyari po yan. Sa mga ibang bansa po, nangyari po yan. Sa US, nangyari po yan. Meron din po mga pastor sa pagpipreach nila, meron po mga binabarel. Meron pong matanda na nagpipreach po ng gospel sa subway. I believe sa New York City po ito. Yung babae, yung takong, ginanon sa ulo nyo, dito, dugo. Mga mahal ko kapatid, maging matalino po tayo. Mamuhay po tayo ng may karunungan, hindi po kagaya ng mga mangmang. Habang ngayon ay umaga pa. Habang umaga pa. Kasi pagsapit po ng dilim, sabi nga po ni Pastor June, sa panahon nga po ng Great Tribulation, ibibigay na po ang lahat ng pamamahala sa Antichrist. Gagawin na po nila yung lahat ng gusto nilang gawin. Gagawin nila lahat ng pwede nilang gawin. So yan po, be wise. Tignan po natin yung mga pwede natin gawin para maging wise. Mga kailangan po natin gawin para maging wise is una, live as a child of light. Mamuhay na kagaya ng anak ng liwanag. No? Hindi anak araw anak ng araw. Solar voice. Ayan. Sa Ephesians 5:8-9, for you were once in darkness, but now you are light in the Lord. Tayo dati nasa kadiliman, ngayon ay tayo nasa liwanag na sa Panginoon. Therefore, live as child of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and in truth. Mamuhay po tayo na kagaya ng anak ng liwanag, hindi po anak ng kadiliman. Tama po ba? Amen po ba? Mamuhay po tayo ng anak na kagaya ng anak na liwanag, hindi po anak ng kadiliman. Sapagkat tayo po ay anak ng Diyos, naliwanagan na po yung buo nating katawan. Wala na pong madilim, wala na pong madumi. Alam niyo po ba sa spiritual world, dalawa lang po yung kulay. Isang puti, isang itim. Isang maliwanag. At makikita, kaya nga yung Shekinah glory, di ba? Sobrang nakakasilaw. Pero may sinasabi rin sa 1 Corinthians na ano ba to? Natatalokbungan yung kanilang mga mata. So, it's either kadiliman or liwanag. No? And pagka nandiyan ang liwanag, dapat walang kadiliman. Kaya mga mahal ko kapatid, let us live not as children of darkness, but live as a children of light. Sapagkat tapos na po yung panahon natin ng darkness. Tama po ba? Isipin natin, ilang taong kang namuhay ng ayon sa sarili mo kagustuhan? Ilang taon bago ka nakakilala sa Panginoon? For me, that's 16 years. 16 years. Merong iba,
40 years bago nakakilala sa Panginoon. Si Pastor June, 26 years. Isipin mo, 26 years. Ginagawa mo yung lahat ng kagustuhan mo. Ginagawa mo yung lahat ng kalayawan na may isip mo. Hindi pa ba sapat yung 26 years na nabuhay ka para sa sarili mo? Hindi pa po ba sapat yung 26 years na namuhay tayo sa kadiliman? Para itong natitirang mga oras na to ay ibuhay na naman natin sa kadiliman? Tikman na naman natin? Halimbawa, mga mahal ko kapatid, ito pong mga Israelita na buhay bilang alipin for 400 years. Sino ba naman? Pinanganak ka ng alipin, namatay ka ng alipin. Yung anak mo, hanggang apo mo, alipin. Tapos nung pinalaya mula sa Ehipto, gusto ulit bumalik sa Ehipto. Mga mahal ko kapatid, tapusin na po natin. Kung gusto po natin maging marunong, kung gusto po natin maging wise, tapusin na po natin ang panahon ng pamumuhay sa kadiliman. Sa halip, mamuhay na po tayo sa liwanag. Amen po ba? Mamuhay tayo ng may takot sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag tayo po ay may takot sa Panginoon, namumuhay tayo ng kagaya ng mga anak ng liwanag. Sapagkat alam po natin that God cannot be mocked. You will reap what you sow. No? God cannot be mocked. We will reap what we sow. No? At nalalaman niya lahat ng bagay. Ang mga ating tinanim, siyang ating rin pong aanhin. Kaya magkaroon po tayo ng fear of the Lord. Mamuhay tayo kagaya ng nasa liwanag. Amen po ba? Sapagkat ang buong katawan natin ay naliwanagan na. Make most of every opportunity to do good. Bakit po kaya sinabi to? Bakit po kaya to sinabi? Sabi sa Ephesians chapter 5, verse 8. Verse 15 to 16. Make the most of every opportunity because the days are evil. Bakit daw natin kailangan samantalahin ang lahat ng pagkakataon? Sapagkat ang panahon ay pasama ng pasama or puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Yun po pala ang dahilan. And actually, sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, the last days are terrible. Ano ibig sabihin terrible? Terrible. May balita ng giyera, may balita ng taggutom, mga karamdaman, pandemic, and etc. No? At sabi pa po rito, maraming tao manlalamig yung kanilang pag-ibig. Maraming tao ayaw na nila pakinggan yung salita ng Diyos. Pipiliin na lang nila yung kikiliti sa kanilang mga tainga, yung gusto nilang mapakinggan. At yan na nga po yung nangyayari ngayon. Actually po, ngayong Marso, tinignan ko po yung mga holidays ng Marso. Isa po sa nakita kong events is sa UP. UP po yan po yung pinaka-prestigyoso po nating eskwelahan, di ba, sa bansa. Sa Marso, meron pala silang Pride, parang Pride Month, parang Pride Parade. Sa June, meron na silang Pride Month, di ba? Isang buong buwan yan eh. Isang buong buwan yan, Pride Month yan. March, araw ng kagitingan po yata is March eh. Tama ba? Pero araw ng kalayaan is June 12. Or kalayaan is June 12. Kagitingan is maiba pa, I believe. April 9. Okay. So, inusog nila ng okay. So, may araw na kagitingan, sineselebrate ng isang araw lang, April 9. No? Pero yung Pride Parade nila, March, meron na. Pride Month, meron pa, June. 2 buwan sa isang taon. Tapos Mother's Day, isang araw lang. Araw ng kalayaan, isang araw lang. Kinulong nila eh. Tingnan mo, Marso, Pride March. Yun, Pride March. Yung pala Pride March. Tapos June is Pride Month. Tapos April, I believe, is Holy Week. Kinulong. No? So, mga mahal ko kapatid, pasama na po ng pasama ang panahon. Ito po yung panahon na kahit magsalita ka ng biblical, kahit magsalita ka ng truth, ikaw nga yung makakancel. And even, I remember si Joyce Spring, kagaya siya ni Alvin. Pero si Joyce Spring, marunong siya magsalita. Kaya niyang i-articulate yung word of God. Na hindi ka maliligtas kung wala kang faith, sabi niya. So, kahit ang ganda ng pagkakasabi ni Joyce Spring, influencer po siya, nabash pa rin. Si Alvin, salitang kanto,
nabash talaga. So mukha nga po mga kapatid, kahit sabihin natin maganda man pagkakasabi, hindi man maganda, mababash pa rin. Sapagkat Word of God is an offense to those who do not believe. No? But for us, Word of God is wisdom for us who believe. But for them, it is a foolishness for those who do not believe. So, ay ikatlo pong kailangan gawin, understand and do the will of God. No? Ephesians 5. Ephesians pa rin tayo. So, verse 10. Find out what pleases the Lord. No? Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Find out, ibig sabihin sa atin, hanapin mo, maglaan ka ng oras, alamin mo kung ano nga ba yung nakalulugod sa Panginoon. Find out what pleases the Lord. Ano nga ba yung kalugod-lugod sa Panginoon? No? Magiging marunong po tayo kung ganyan ang ating gagawin. Sa verse 17, tignan natin. Huwag kayong maging hangal sa halip. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pag di po pala natin inuunawa ang kalooban ng Panginoon, tayo po pala ay nagiging hangal. Pero pag inuunawa po pala natin ang kalooban ng Diyos, tayo po pala ay nagiging marunong. Ano po ang gusto natin? Mangmang o marunong? Marunong. So ito pong pagiging marunong, mga mahal ko kapatid, is kailangan mo ng kusang sikap, kusang palo. No? Aaralin mo yung salita ng Diyos. Maglalaan ka ng oras. So, may kita po rin po natin dito, may tatlong bagay po na si Lord ay hindi natutuwa. Ano lang, singit ko lang kasi na-notes ko siya eh. No? Sabi nga po rito, magiging marunong tayo, di ba, kung alam po natin yung will of God and alam natin kung ano yung what pleases Him. So, alamin po natin yung hindi po natutuwa ang Panginoon. Okay lang po? Amen? Okay. Sa Romans 8:8 ay, sa Hebrews 11 verse 6, He is not pleased with those with no faith. Amen. It is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Kung wala po tayong pananampalataya, hindi po tayo kalulugdan ng Diyos. Yan po yung entryway natin sa presensya ng Panginoon. Entryway natin sa relationship sa Panginoon. Kailangan mo ng pananampalataya. No? God is not pleased for those who is unbelieving, mga walang pananampalataya. Ikalawa, God is not pleased to those who is easily swayed. Sa John chapter 1 verse 6, sino mang pabago-bago ng isip, huwag asang tatanggap ng anuman sa Panginoon. Ayaw niya yung pabago-bago ng isip, atras abante. Ayaw niya yung kagaya ng bata na hindi nagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Ikatlo, hindi nalulugod ang Panginoon sa mga namumuhay sa laman. Romans 8 verse 8, those who are living the life of the flesh, ayan, at ang nabubuhay ay sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Tatlo po yan. Alam na po natin kung ano yung hindi nakakalugod sa Diyos. Walang pananampalataya, pabago-bago ng isip, at namumuhay ayon sa hilig ng laman. So the key to be wise is the Word of God. Ang susi upang tayo maging marunong ay salita ng Panginoon. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 7, wisdom is the principal thing, or karunungan ang pangunahing bagay sa lahat. Therefore, get wisdom, and with all that you are getting, get also understanding. Karunungan ang pangunahin sa lahat. Ayan o, unahin mo sa lahat, pagtuklas sa karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano pa man kamahal. Meron pa ba? Yun lang, verse 7, yun lang. Pangunahin po sa lahat ang wisdom. At ang primary source po ng wisdom. Huwag na po kayo humingi ng advice sa mga influencer. Nandito na po ang salita ng Diyos. Huwag na po tayo umasa sa mga content creator. Ito na nga po, gawa ng creator. Mga mahal ko kapatid, the golden hour
is how you will spend the first hour of your day. No? Pwede natin gawing tama or we can make our day right by spending it with the Lord. So, ang aking tanong mga mahal ko kapatid, what are you doing daily to be wise in these last days? Ano po yung araw-araw na ginagawa mo para ka maging marunong? O every Sunday ko lang po ginagawa, pastor, yung maging marunong? O pastor, ang ginagawa ko araw-araw, nagmamarunong. Ang ibig sabihin po ng nagmamarunong, meron na nga instruction, hindi mo sinunod. Meron ka sarili mong diskarte. No? Nagmamarunong yon. Pero ang kailangan po sa isang soldier, marunong sumunod sa utos. Ang kailangan po sa isang soldier, sabi nga po, kami po yung nag-C8 and ROTC, obey first before you complain. Binago pa nga nila obey first and never complain, sabi nila. So ang kailangan po sa isang soldier of God, masunurin. At para po tayo makasunod, kailangan po natin ng wisdom, kailangan po natin ng instruction, kailangan po natin ng word of God. Kaya ang hamon, mga mahal ko kapatid, kung nais po natin maging matalino sa huling araw na ito, word of God. Kung hindi po, malilin lang po tayo ng mundo. Ipag-pray nyo po ang mga mahal ko kapatid. Ipag-pray nyo po ang mga leader, mga pastor. Sapagkat may mga, even po yung mga sikat po na mga celebrity pastors or yung mga kilala mga pastor, nauhulog pa rin po sila sa maling katuruan. They are deceived. Pag sinabi pong deceived, kala po nila tama, pero mali na pala. Yung conviction nila nandun, 100% yung passion and yung heart nila sa tinuturo nila, pero mali na pala. Meron na pong tabing yung kanilang mata. Pray for us, mga mahal ko kapatid, na magkaroon po kami ng wisdom mula sa Panginoon at huwag po kami ma-deceive sa huling araw na ito. Amen po? Maasahan po ba namin yan? Amen. Ikalawa po kailangan gawin, be awake. Tingnan mo yung katabi mo kung awake pa. Baka naman. Kapatid, be awake. Be awake. 1 Peter chapter 5 verse 8, be alert and sober-minded. Be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Be alert, be awake, be enthusiastic. Okay, next main point. Joke lang. Okay. Maging handa kayo at magbantay. Be alert. Be awake. No? Be sober-minded. Tingnan natin, paano nga ba gagawin yan? Yan. Buksan nga rin natin Bible natin at isa Hebrew chapter 4 verse 6 hanggang 7 hanggang 7 siguro. Okay. Ito po how to be awake. No, how to be awake. Ang mga unang nakarinig na magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaniyahan pa rin pumasok sa lupaing iyon ng kapahingahan. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinatawag niyang ngayon. Wow, today. Pagkalipas na mahabang panahon, sinabi sa pamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag na ninyong patigasin ang inyong mga puso. Alam niyo po ba kung ano yung tinatawag na ngayon? Yung tinakda ng Diyos na ngayon or yung tinakda ng Diyos na today? Ito po yung panahon ng biyaya. Ito na po yung today. Ito po na yung araw ng, ito na po yung araw ng panahon ng biyaya. Maliwanag pa po ngayon. Nasa panahon pa po tayo ng biyaya, pero darating ang time, lulubog ang araw.
Hindi mo na pwedeng tawaging today ang today. Ang ngayon. Tapos na po ang panahon ng biyaya. Panahon na para sa paghuhukom or pagsusulit sa Diyos. Kailangan po natin maging awake kasi umaga pa. Umaga pa lang. Pag umaga, panahon para magtrabaho. Pag umaga, panahon para maglingkod. No? Kaya sabi po rito, be alert, be sober-minded, resist the enemy. Ang tinatarget po ng kaaway ng Diyos is yung mga taong tutulog-tulog. Tinitignan po niya, easy target to. I-trigger ko nga saglit. Easy target to, hindi nagde-devotion. Pasukin ko nga pamilya nito. Ano kayang panghawakan nito na salita ng Diyos? Pasukin ko nga finances nito. Ano kayang panghawakan nito? Siguro, sisihin na naman nito si Lord. Itatarget niya yung mga tutulog-tulog, yung mga mahihina, yung mga hindi alerto. Kaya mga mahal ko kapatid, para tayo maging awake, para tayo maging alert and sober-minded, resist the enemy. With all that you can do, resist the enemy. And sabi nga rin sa the Lord's Prayer, no? Deliver us from the evil. Even ang Panginoong Hesus, tinuturong manalangin tayo ng ganyan. Deliver us from the evil. Ilayo mo kami sa kasamaan or sa masama. Be alert, be sober-minded. Ito ikalawa. Be alert, be sober-minded, pray. Wow. Ang palatandaan ng mga Kristiyanong gising, nananalangin. Ang palatandaan ng Kristiyanong gising, malinaw ang isip, handa, nananalangin. Pastor, paano mo po nasabing sila'y gising, handa at nananalangin? Nakapikit nga sila. Sila po'y alert at sober-minded because they are able to receive from God. They are able to connect to God. Yung mga bagay na mangyari pa lang, alam na nilang darating kasi sila ay nakapanalangin. Yung tuksong darating, alam na nila kung paano dedepensan. Actually, mga mahal ko kapatid, pag tayo po ay puspos sa panalangin, isang lakad mo lang, alam mo na yung gawa ni Satanas. Totoo yan. Pag sakay mo ng jeep, alam mo na yung gawa ni Satanas. Pagbukas mo ng Facebook, alam mo yung gawa ni Satanas. Alam mo yung iiwasan mo. Meron kang safeguard sa puso mo. May pader ka sa buhay mo. Alam mo, oy, ano yan? Hindi ako tatapak sa etchas. Hindi ko paglalaroan ng etchas. Hindi ako gugulong sa kasalanan. Pag nag-pray ka, alert ka, awake ka, enthusiastic kang maglingkod sa Panginoon. So for us to be alert and be sober-minded, ibig sabihin sober-minded, ano ka alert ka, malinaw ang pag-iisip mo. Pag hindi ka naman sober, lasing ka naman. No, wala ka sa maayos or sa 100% capacity mo. No? Pray. So ang mga Kristiyano pa lang hindi nagpipray, tutulog-tulog. Ang mga Kristiyano pa lang hindi nagpipray, hihilik-hilik. Ang mga Kristiyano pa lang hindi nagpipray, isip-pray sa kaaway. Kaya mga mahal ko kapatid, let us be awake, let us be alert, let us pray. Hallelujah. Sabi pa ng salita ng Panginoon, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang spirito ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Watch and pray and do not enter temptation. Ang temptation po kasi mga mahal ko kapatid, it is an open door. It is an open door. It is an open staircase. Ang ganda tignan. Ang sarap pasukin. Pero hindi ka nagkasala kung hindi mo yan papasukin. Hindi ka nagkasala kung hindi mo yan nahawakan. Hindi ka nagkasala kung hindi mo yan gagawin. Watch and pray and do not enter temptation. Paglabas mo pa lang dyan, marami ng bukas na pintuan ng temptation.
Pagbukas mo palang cellphone mo, marami ng temptation. Pero pag ikaw, mga mahal kong kapatid, ay awake, alert, nag-pray, kaya mong labanan ng kaaway. Santiago 4 verse 7 nga tayo ate. Tignan natin, regarding resisting the devil, regarding praying, regarding being awake. Santiago 4 verse 7. Sabi po rito, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Mga mahal ko kapatid, because prayer is being under the authority of God. Nagpapasakop ka sa kanyang pakpak, sa kanyang authority, sa kanyang kapangyarihan. Hindi ka nagiging dependent sa sarili mo. Hindi ka nagiging independent mula sa Diyos. Ikaw ay nagiging dependent sa source mo. Nagiging dependent ka sa Diyos. Mga mahal ko kapatid, pray. 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 Ephesians chapter 5 verse 18. Ay, nawala. Na lang. Ay, 6 tayo. 6. Yan. 6:18. Huwag kayong maglalasing. Tama ba? Ay, okay, 5:18 yan. Maganda rin yan. Pero doon tayo sa 6:18. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Ito, lagi kayong maging handa. Yan yung mga awake. Yan yung mga alert. No? Laging handa. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Manalangin kayong lahat sa lahat ng pagkakataon, humiling kayo at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Alam niyo po mga mahal ko kapatid, kaya siguro tayo hindi nakakatagal sa panalangin kasi hindi po tayo nananalangin sa patnubay ng Espiritu. Amen po ba? Try natin, Romans 8:26. Tama ba? Tama? Amen? Sige. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Alam naman pala ng Lord na mahina tayo tungkol sa pananalangin. Parang mas okay pa yung Word of God kasi at least yung Word of God, may fiction. Well, hindi fiction. May story. No? May masabi tayong climax and excitement. Pero, ang laman talaga, kontra po talaga yung sa pagpipray. No? Kaya nga sabi, ang Espiritu ay handa, ngunit ang laman ay mahina. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kahit ang Espiritu mismo na mamagitan para sa atin, dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Kaya po siguro tayo hindi kayang makatagal sa panalangin, hindi po powerful ang ating prayer, hindi po tayo nag-e-enjoy sa ating prayer kasi ang prayer natin, ang source pa rin, is hindi sa pamagitan ng Espiritu. Kaya po natin makatagal sa tulong ng Espiritu. Kaya po natin maging matagumpay sa tulong ng Espiritu Santo. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Last verse, 1 Peter 4 verse 7. The end of all things is near. Therefore, be alert and be of sober mind so that you may pray. Be alert, be sober-minded so that you may pray. Mark, ayan, kaya't panatilihing mapagtimpi kayo at panatiling malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. The mark of an awake and aware Christian is a praying Christian. Kung tayo lamang din po ay magiging soldier ng Panginoon,
wag pong sanang tutulog-tulog. Kasi po, tayo po ay mga, nasa watchtower tayo. Nagbabantay tayo kung may darating na sakuna para sa ating pamilya, sa ating bansa, sa ating komunidad. Tayo po'y manalangin. Huwag po tayong tutulog-tulog, huwag po tayong maglalasing dahil ngayon ay today, ngayon ay umaga pa, ngayon ay panahon ng biyaya. Huwag po nating palipasin ang araw na wala tayong nagawa. Sabi nga, do not count the day, make the days count. Amen. 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 Ikatlo po, at huli, be strong. Be strong. Be strong. Sabi po sa ating verse, be strong in the Lord and in the power of His might. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Bakit po tayo tinatawag ng Panginoon na magpakatatag ka, magpakalalaki ka, magpakalakas ka, lakas mo ang loob mo? Because meron pong trabaho na kailangang tapusin. Amen. Amen po. You are encouraged and called out to be strong because there is a work that needs to be accomplished. Alam niyo po sa Bible, pag sinasabi po yung salitang be strong, be courageous, kasunod nun, meron kang task na kailangan mong gawin. Matatandaan po natin sa Joshua chapter 1 verse 9, sinabi po rito, hindi ba inuutusan kita? No? Lakasan mo ang loob, magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo sapagkat ako'y sasayo saan ka man pumaroon. No, ito po yung wala na po si Moises, ang natira na lang po si Joshua. Kaya sabi ni Lord, lakasan mo ang loob mo, be strong. No? Tingnan natin yung verse niyan. Maganda rin pagkakasabi niyan eh. John chapter 1 verse 8 yung usual, di ba? Ito, John chapter 1 verse 9. Naalala ko rin, ayan, tanda mo ang billing ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. No? Be strong and be courageous. Huwag kang matatakot, umawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pumunta. Sabi rito ni Yahweh, ni Lord, magpakatatag ka, lakasan mo ang loob, magpakatapang ka, kasi ang haharapin mo mga higante, buong buhay mo makipagyera ka, no? Pero huwag ka matakot, akong si Yahweh kasama mo saan ka man pumaroon. No? Pag sinasabi ni Lord, yung be strong, be courageous, meron pong nakalaan na trabaho. May nag-aantay pong trabaho na kailangan gawin. And sinabi rin po yun ni David kay Solomon. Sa 1 Chronicles 22 verse 11, nalungkot si David na hindi niya gagawin yung templo. No? Sabi ni Lord, hindi mo gagawin yung templo, pero huwag kang mag-alala yung anak mo yung gagawa. Kaya ang sabi po ni David kay Solomon, magpakalalaki ka, ikaw ang tatapos ng templo ng Panginoon. Be strong, be courageous, you will succeed. Sabi po dyan ni David. Kay Gideon, matatandaan rin natin, si Gideon duwag. Sabi nga, he is parang duwag na bayani. No? Maliit yung kanilang lipi, mag-isa lang siya, pinapili siya ng 10,000, ang kinalabasan, 300 lang. No? Pinapili siya ng marami pala, ang kinalabasan, 300 lang. Pinatapang po siya ng Panginoon dahil may trabahong kailangang gawin. May misyon na kailangang tapusin. At mga mahal ko kapatid, ang panawagan na yon hindi lang po sa henerasyon nila, maging sa henerasyon natin. Be strong dahil may trabaho na kailangang tapusin. So how to be strong? How to be strong? Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Ibig sabihin, ng be strong in the Lord, ay kumuha ka ng lakas na nagmumula sa Panginoon. Because ang trabaho na nilaan niya sa atin ay isang trabaho na hindi kayang ma-accomplish ng sarili mo lang lakas. Amen po ba? Kaya po siguro maraming mga nababurn out,
mga nauubos, napupudpod sa paglilingkod dahil ang ginagamit lang po nila sarili nilang lakas. Last month, no, maraming nababurnout sa pag-ibig, hindi kayang magmahal dahil ang gamit lang nila sarili nilang love without the love of the Lord. Ngayon naman po mga mahal ko kapatid, ang panawagan, be strong in the Lord. Kung may work na kailangang i-accomplish, kung may ministry na kailangang gampanan, be strong in the Lord and the power of His might. Ibig sabihin, inutusan tayo ng Panginoon na mag-lean on sa Kanya, hindi sarili mong lakas. Yung diskarte, hingin mo sa Kanya. Yung strategy, hingin mo sa Kanya. No? Yung power, hingin mo sa Kanya. Because the kingdom of God is not of speech and word, but by power and righteousness. Sabi po yan sa 1 Corinthians. Be strong on the Lord. Siya ang nag-utos, kaya siya ang tutulong sa iyo upang ito ay matapos. Mga mahal ko kapatid, may pinapagawa ba ang Panginoon sa buhay mo ngayon? Ano ang season ng life mo? Maybe ikaw ay isang nanay or tatay. Ikaw ay nasa part ng karir mo. Ikaw ay magulang, ikaw ay pastor, ikaw ay leader. Ano ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon na clear na nasa puso't isipan mo na kailangan mong gawin? Be strong in the Lord sapagkat may kailangang i-accomplish na goal. Ang ibig sabihin din po minsan ng be strong in the Lord, i-self-talk mo yung sarili mo. O kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng pagiging be strong eh. May mga negative thoughts sa puso at isipan mo, pero kukumbisin mo yung sarili mo na magtiwala sa sinabi ng Diyos. Hindi mo hayaan na kausapin ka ng sarili mo. Ang sasabihin kasi ng sarili mo, tumigil ka na dyan, hindi naman nila na-appreciate yung ginagawa mo. Umalis ka na dyan, ikaw na lang naman lagi. No? Ikaw na lang lagi nakikita, ikaw na lang lagi nasisisi. Kung papakinggan mo yung sarili mo, yun yung sasabihin ng sarili mo. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, kausapin mo yung sarili mo. Ang sabihin mo sa sarili mo, o kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. O kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Huwag mong kaliligtaan ng mabubuti niyang gawa. Siyang nagligtas sa iyo mula sa kamatayan. Siya nagpagaling ng iyong mga karamdaman. O kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Kahit di mo na feel sumamba, kahit di mo na mag-feel magpatuloy, be strong in the Lord. Kaya mo, magagawa mo dahil sa kaloob na lakas sa iyo ni Kristo. I can do all these things through Christ who strengthens me. Wow, that sums everything actually. So, ikalawa po, the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Ang magpakaligaya sa Panginoon ay ating kalakasan. Sa Psalms 37 verse 4, magpakaligaya ka sa Panginoon at ang mithiin ng puso mo ay iyong makakamtan. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, mga mahal ko kapatid, paano po maging strong? Magpakaligaya ka sa Panginoon. Paano ka tatagal? Magpakaligaya ka sa Panginoon. Alam nyo, mga mahal ko kapatid, sa pag-aaral ng Word of God, hindi siya laging nakaka-enjoy. But, find a way na may enjoy mo yung salita ng Diyos. And maging part na siya ng lifestyle mo. Ako, napansin ko sa sarili ko, gusto ko ng feedback pag nag-aaral ako ng salita ng Diyos. May feedback loop pag nag-aaral ako ng salita ng Diyos. Humanap ako ng way para mag-enjoy. Meron din, gusto nila ng mga, mga highlighter. May tawag na stationery. Iba't ibang kulay, stationery. Humanap ka ng way kung paano mo mai-enjoy ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Because yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos, hindi yan habit lang. Hindi yan gawain lang tuwing umaga o gabi. Hindi lang yan lifestyle. Buhay yan. Buhay mo yan. Kaya, enjoy mo yung pag-aaral ng salita ng Diyos. The joy of the Lord is our strength. Kaya siguro tayo hindi tumatagal. Kaya siguro tayo mahina. Kaya siguro tayo nagbabackslide kasi nawala na yung joy of the Lord. Kaya tayo lupay-pay na dahil nawala na yung joy of the Lord. So, mga mahal ko kapatid, panawagan at hamon. Paano magiging matatag? Magpakaligaya ka sa Panginoon. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Magpakaligaya ka sa Panginoon sapagkat siya yung nag-iisang mana mo sa langit.
Amen po ba? Magpakaligaya ka sa Panginoon sapagkat siya lang yung meron ka sa langit. Siya lang yung uuwian mo sa langit. Kaya magpakaligaya ka sa Panginoon. Paano ka uuwi sa langit kung yung uuwian mo hindi mo kilala sa lupa? Kung yung uuwian mo sa langit, hindi mo naranasan sa lupa. Kung yung uuwian mo sa langit, wala kang relasyon. Magpakaligaya ka sa Panginoon sapagkat siya lang yung totoong meron ka. Sabi nga ni David, whom I have in heaven, but only you. Nothing on earth I will desire beside you. Sabi niya sa Panginoon. Kaya po mga mahal ko kapatid, in every moment, in every season of our lives, maybe yung iba mahirap, masakit. Nasa panahon ka na kulob ka na, lahat ng pressure nasa iyo, hindi mo kaya, alam kung paano ka uusad. That's a perfect place na magpakaligaya sa Panginoon. Ayan po ba? That's a perfect place na magpakaligaya sa Panginoon. And mga mahal ko kapatid, the joy of the Lord will be your strength. Makakaya mo. Kahit nasa nasa bedrock ka na, nasa bottomless pit ka na of failure, makakaya mo sapagkat ang lakas na kaloob mo, taglay mo ay lakas na nagmumula sa Panginoon. Let us find joy in doing our ministry for God. Let us find joy with our daily devotion and quiet time with God. Nawa, hindi siya something na pabigat, something na paulit-ulit, something na required na lang gawin. Let us find the momentum. Let us find the moment with the Lord, no? Na ma-enjoy natin. Kaya nga po, ang sikreto ng isang matatag na Kristiyano, alam niyo po kung ano? Quiet time. Kasi ang Kristiyano may quiet time, hindi mag-quit anytime. Kasi ito po yung panahon na inaawitan mo siya. Ito po yung upgraded na devotion. Pag-aralan natin po yung susunod. Hindi lang po siya basta daily devotion. Upgraded po yan kasi umaawit ka sa Panginoon. Of course, nagpipray ka, nagbabasa ka ng Word of God, nag-worship ka. So upgraded siya. Quiet time, quiet time, quiet time. Ikatlo po, it is not by might nor by power, but by the Spirit. So to be strong, paulit-ulit ko sabi kanina pa, to be strong, it is by the power of the Holy Spirit given in us. Yun lang po yung paraan. Yun lang po yung tanging susi upang tayo maging matatag, tayo maging malakas sa buhay Kristiyanong ito sa pamagitan ng banal na Espiritu na kaloob sa atin ng Diyos. If God called us to accomplish something, it will be only accomplished by the power of the Spirit of God. Hindi sarili mong lakas. Isang tabi mo na yung dati mong pagkatao. Ma-accomplish yan sa lakas sa kaloob sa iyo ni Kristo. May kita rin na po natin sa Acts 4:29-31 that God gave them boldness to preach. Nung sinabi nila, Panginoon, bigyan mo po kami ng boldness na ma-proclaim ang iyong salita. Yumanig, nag-pray sila, yumanig, napuspo sila Espiritu Santo at sila po'y nagkaroon ng katapangan na mag-preach ng salita ng Diyos. Nagkatipon sila. Ayan. Ngayon, Panginoon, tignan ninyo, pinagbabantean nila kami, bigyan ninyo kami ng katapangan. So yan yung trabahong kailangan gawin ng church. Bigyan ninyo kami ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang iyong salita. Iunat ninyo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. 31. Pagkatapos sila manalangin na yanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral sa salita ng Diyos. Na-equip sila, naging ready sila for the work that needs to be done. They became strong sapagkat napuspos sila ng Espiritu Santo. Amen. Living the Christian life is not difficult. Sabi po ito ni Pastor Peter Tanchi. May iba rin po nag-quote actually. Living the Christian life is not difficult. It is impossible. It is impossible. That is exactly why we need the Holy Spirit, because apart from Him, we can do nothing. Kaya mga mahal ko kapatid, panawagan po para sa lahat. Let us be wise, let us be awake, and let us be strong in the Lord. Maaari po ba tumayo ang bawat isa?
O Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Sino po rito handa nang maging marunong para sa Panginoon? Handa nang maging laging gising at handa para sa Panginoon? At handa na maging malakas, matatag para sa pinapagawa ng Panginoon? Nasa ang level ka man ng buhay mo, bagong Kristiyano ka man, matagal ka man Kristiyano, youth ka man, magulang ka man, estudyante ka man, kapatid, may pinapagawa sa iyo ang Panginoon. And for that work to be accomplished, you need wisdom, you need to be awake, you need to be strong, especially dito po sa mga huling panahon. Kaya, O Diyos, we are ready to march up. Ready na po kaming sumunod, humakbang sa mga nais at kailangan mong ipagawa. This week, Lord God, alam po namin may papagawa ka. Ready ang aming pandinig, handa ang aming mga kamay, kami maglilingkod. Sapagkat kaya nga po kami naglilingkod upang maglingkod. Kaya nga po umaga pa ngayon upang kami magtrabaho, bawal ang tutulog-tulog. Kaya kami po pinapahayo mo. Kaya kami ay inihahanda mo, Panginoon. Kaya po lubos pang aming pasasalamat sa iyo, aming Diyos na buhay. Isa pong karangalan na matawag ng mga anak ng Diyos. Isa pong karangalan na matawag na iyong bayan, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila sapagkat karapat-dapat ka. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ay magsabi. Amen. Praise God. Makakapo na po ang bawat isa. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Sabi nga po doon, be wise, be awake, be strong. Parang kanta din po yan. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.